Magandang oras at magandang buhay mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa itong kumakalat na conspiracy theory tungkol sa Blue Book of Treasures. Ito yung kopya na kulay blue. Sinabi nila na libro, pero ito yung mga kopya. So ano ba itong Blue Book or blueprint? Ang mga blueprint, yan ay duplicate sa original. Kaya ang mga blueprint ay hindi yan ang original. Noong 1940s, wala pa kasing Xerox machine noon. Ang paggawa ng Xerox noon ay tinatawag na blueprint. Kaya makikita natin yan sa engineering office, sa gawa ng mga arkitekto. Ang Xerox nito, ng kanilang mga drawing noon, ay yari sa blueprint. Kaya ang mga blueprint, yan ang mga Xerox ng original na papilis na daladala ng mga engineers. At dito sa Marcos Treasures na FM ay merong mga blueprint or blue book or blue papers na tungkol sa kayamanan. Narito sa bidyong ito, atin panoorin ang dalawang example ng blueprint na papeles ng Treasures ni FM. Narito ang video, atin panoorin. Central Bank of the Philippines. Office of the Monetary Board of Governor, Manila. Certificate of Depositor, in Trust Deposit. To Development Bank of Singapore, Pte Limited, 6 Shenton Way, DBS Singapore 0106. This certificate that there have been deposited in the Treasury Vault of DBS, located at 6 Shenton Way, DBS Singapore, care of Chairman, Vice Chairman and CEO with full obligation and responsibility of the following assets. Account number 4180-17 41-7, safekeeping receipt number 51-58-22, account number 001-007-559-01-6, account code number G-55-00-67 6-C-79-50 for International Code Phil-SN CD 0061. Ito yata yung sinasabing Taliano gold na or Vatican gold na dineposito nila Marcos at ni Severino Santo Romana alias Father Antonio Diaz ng Vatican. Kaya Vatican gold na lang itawag natin dito, hindi na yung Taliano kasi yung Taliano mayroong mga scammer doon. Okay, so dineposito galing mismo sa Central Bank of the Philippines. At ito ay minted na, ito ay tinatakan ng Central Bank. Tinunaw ito yung mga tinunaw muli ng mga gold bars para hindi na ito maklaim ng mga claimants sa giyera katulad ng Cambodia, ng Burma, ng Sumatra. Hindi nila maklaim yung kanilang gold bars kasi wala nang serial number, tinunaw na. At niresize at meron ng tatak na Central Bank of the Philippines. At ito'y sinabi na ang iba dito ay bininta din nila Father Antonio Diaz kasama si Marcos at binigyan si Marcos ng komisyon doon. Ang komisyon ni Marcos ay of course $1 million. Kaya lalong yumaman noon si Presidenteng Marcos. Ano sa tingin niyo itong certificate na to, mga katiyats? Parang ano naman parang original din. Parang authentic. Kompleto ng ng mga security code. Kaya may bolt code, bolt number pa. At saka itong TBM LSM 666 pala ay kay Father Antonio Diaz yan. At ang nakalagay na pangalan kapag pumirma siya ay Severino Santo Romana. Kaya yung dalawang taong yan ay si ano lang pala yan eh. Sabi nila si Jose Rizal yan eh. Itong si Father Antonio Diaz. Black Pope ng Vatican. Kasi matalino. Okay, patuloy tayo sa
Dalawang example ito ng blue paper na ginagamit sa gold certificate. Isa yung parang sa bill of lading, yung pag-deliver, delivery receipt. 05 81 00 007 00 386. Security code 42 61 Phil 924 AL 54 445. Warehouse receipt number EQ 912 00 245. Vault number PG 208 110 27. Pallet number KG 99 70 87 65. Cavet number G5 10 58 01 02. Assay report Johnson and Matthew CB Phil. Volume of 150,000 metric tons, 99.9%. Finest asset owner, TVMLSM 666. Maturity 2005 ended 2007. And which shall be free from all liens and encumbrances, no criminal origin covered by insurance, immunity, and security code 50-20-2005. Done in the office of the Monetary Board of Central Bank of the Philippines this 11th of August, 1983. Signed, Jaime C. Lea, Governor, Central Bank of the Philippines. Signed, Father Jose Antonio Diaz alias Severino Santa Romana et al., Metal Trust Depositor of TVMLSM 666. Signed, Ferdinand E. Marcos, President, Legal Counsel of TVMLSM 666. Ito yung pangalawang papel, ang delivery receipt or the bill of lading ito. Central Bank of the Philippines, Manila. Delivery receipt. Development Bank of Singapore Limited, 6 Shenton Way, DBS Singapore, 0106. Special Trust Deposit, account number 001-00-73 59-01-6. DL number 12. Reference code TVMLSM 666. DO number 1950. Restructure date August 11th, 1983. Maturity date 2005. Ex-warehouse of the old treasury of Central Bank of the Philippines, Manila, through old Spanish dungeon, ex-gold refinery, by Johnson and Matthey smelting plant, the following delivered to. Particulars, weight kilo, assay report, gold, silver, contents metric tons, gold, silver, gold bullion, trust deposit, 150,000 metric tons. Ito yata yung sinabi ni Imelda na ang binayaran nila sa bill of lading ay $1 billion. Sa delivery lang yon ng ginto papunta sa kung saan bangko ba yan. Itong papilis na ito ay sa Singapore to eh. Nakadeposito sa Singapore. So iba ito, iba yung nasa Bank of Switzerland. Kaya totoo na nagkalat ang deposito ni FM. At tunito nilada, hindi 1 ton ha. Sa ito lang ay 150 tons ito. Ito na delivery. And there are plenty of delivery, sabi ni Imelda Marcos kay Mel Tiangco nung in-interview ito. Okay, patuloy tayo sa video. Assorted, 99.9. Good delivery in bar, assorted, not 036, 66 to 036, 71. Total delivery, 150,000 metric tons, 150,000 metric tons. Grabe. Confirmed by, signed, Gregorio S. Licaris, Governor,
Central Bank. Ito, napakaraming mga ano dito, Signed. Father Jose Antonio pumirma, Diaz, yan, no? Trust Depositor of TVMLSN. Signed. Ferdinand E. Marcos, President, Republic of the Philippines. Security assigned by UN Security Council, Pentagon. Re-authenticated by Refinery Department, EDSA Quezon City CR 1983. Signed, G.F. Flores Jr. Signed, Celestino E. Jaime. Napakaswerte talaga ng Pilipinas dahil narito ang mga gintong hindi lamang natural gold ng Pilipinas, kundi mga historical gold, mga ginto na galing sa iba't ibang neighboring countries ng Pilipinas na nadala. Katulad na lamang ng mga ginto ni Genghis Khan sa Mongolia. Sino bang magsabi na ang iba noon ay dito itinago sa Pilipinas? Ginto ni Limahong, ang Great Chinese Pirate, ay dito rin itinago sa Pilipinas ang kanyang mga nakaw na ginto. Yamashita Treasures, dito rin. At iba sa mga ginto ni Hitler ay pinadala rin kay Yamashita para itago sa Pilipinas. Hindi lang yan. Yung mga ancestral gold natin, mga ginto na galing dyan sa Malacca, sa Malaya, Indonesia, ay dito rin na ibaon sa Pilipinas, nakatago. At hindi lang yan. Itong sinasabing Talianos Gold, Vatican's Gold, ang iba niyan ay narito rin daw sa Pilipinas. Kaya napakaraming ginto ng Pilipinas, swerteng-swerte. At lahat ng ito ay nasa pangalaga sana noon ni FM at ngayon ay napunta sa ibang kamay. Ang mga kamay na yan ay sinabi ni FM na ang kanyang earthly goods, yung mga ginto, ay in custody. Okay? In custody. Pero, merong pang tsansa na makuha ito muli, pero sa hindi ganun kadami. Parang interest lamang. Okay mga katiyats, so ito lang ang ating episode sa ngayon. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat at ingat kayong lahat.